Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa pagpasok ng ikatlong yugto ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, o mas kilala bilang ReHorizon 3, muling umingay ang mga balita hinggil sa tuloy-tuloy na pagmodernisa ng ating sandatahang lakas. Isa sa mga pinaka-pinagtuunan ng pansin ay ang Philippine Air Force, o PAF, na ngayon ay lumilipad patungo sa bagong antas ng kakayahang pangdepensa sa himpapawid. Noon pang mga unang buwan ng 2022, dumating sa bansa ang mga unang T-129B attack helicopters mula sa Turkish Aerospace Industries, o TAI, isang makabagong uri ng attack helicopter na bunga ng teknolohiyang pinagsama ng Turkey at Italy, o mas kilala bilang AgustaWestland. Sa kasalukuyan, 6 na T-129B attack helicopters ang nasa serbisyo ng Philippine Air Force at ginagamit ng 15th Strike Wing, ang pangunahing airstrike unit ng ating bansa. Subalit ayon sa mga ulat, ito pa lamang ang simula. Plano pa ng pamahalaan na magdagdag ng higit pang T-129B unit sa ilalim ng ReHorizon 3 phase, bilang bahagi ng mas malawak na layunin na palakasin ang ating aerial strike capability at air mobility. Ang T-129B attack ay hindi isang karaniwang helicopter. Isa itong multi-role, twin-engine attack helicopter na idinisenyo para sa anti-armor, close air support, at armed reconnaissance missions. May kakayahan itong lumipad sa gabi, sa ulan, at sa matataas na bundok, kaya't mainam ito sa mga operasyong pangbundok at pangtugis laban sa mga teroristang grupo sa Mindanao. Armado ito ng 20mm turret-head cannon, Sirit air-to-surface rockets, at AMTAS anti-tank guided missiles, na kayang tumagos sa mga armored vehicle o tangke. Maaari rin itong lagyan ng Stinger air-to-air missiles, kaya't nagiging versatile ito laban sa parehong ground at aerial targets. Bukod sa armas, may kasamang advanced avionics system at electronic countermeasures ang T-129B, kaya't may kakayahan itong umiwas sa mga surface-to-air missiles at radar tracking ng kalaban. Sa madaling sabi, ito ay isang matulin, maliksi, at nakamamatay na sandata ng himpapawid, isang game changer sa larangan ng modernong digmaan. Kung inyong maaalala, noong 2018, nang unang mapili ng Philippine Air Force ang T-129B, kung saan ito ay bilang kapalit ng lumang MD-520MG Defender helicopters na dekada na ang tanda. Sa ilalim ng Attack Helicopter Acquisition Project, pinirmahan ng Pilipinas at Turkey ang kontrata para sa 6 na unit. Sa kabila ng lahat, dumaan ito sa ilang pagkaantala dahil sa export license issues mula sa US, kung saan ang makina ng T-129 ay gawa ng LHTEC, isang joint venture ng American Rolls-Royce at Honeywell. Ngunit sa tulong ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas, Turkey, at Estados Unidos, tuluyang naayos ang isyu, at noong Desyembre taong 2021 ay dumating ang unang 2 unit. Sumunod ang 4 pang unit hanggang sa Mayo taong 2024 at dito na nakumpleto ang 6. Sa ngayon, ang bawat helicopter ay nakadestino sa Philippine Air Force Tactical Operations Group sa Sangley Point, Cavite. At ginagamit na ngayon para sa strike training, aerial escort, at counter-terrorism exercises kasama ng Army at Navy units. Ang ReHorizon 3, mula sa 2023 hanggang 2028, ay ang ikatlong bahagi ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na itinatag sa ilalim ng Republic Act 10349. Sa yugtong ito, binibigyang diin ang pagkakaroon ng credible defense posture, ibig sabihin, hindi lamang pangloob na seguridad ang layunin, kundi pati na rin ang kakayahang ipagtanggol ang bansa laban sa mga panlabas na banta.
Sa konteksto ng Air Force, kabilang sa mga prioridad ang karagdagang T-129B attack helicopters. Pagkuha ng Multi-Role Fighter Aircraft o MRF, Air Defense Radar Systems, at Combat Utility Helicopters para sa logistics at troop movement. Ayon sa mga ulat mula sa Max Defense Philippines, ang pagdaragdag ng T-129B ay bahagi ng Force Restructuring Plan na naglalayong magtayo ng mas balanseng Air Force, handa sa territorial defense at joint operations kasama ng Navy at Army. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea at sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region, ang pagkakaroon ng karagdagang attack helicopters ay napakahalaga. Ang T-129B ay maaaring gamitin bilang Quick Reaction Force sa mga insidente sa mga isla ng Kalayaan, escort aircraft para sa mga troop transport at humanitarian missions, at close air support sa mga counter-insurgency o counter-terrorism operations sa loob ng bansa. Higit pa rito, nakatutulong ito sa deterrence strategy ng bansa, na kapag alam ng kalaban na may kakayahan tayong tumugon ng mabilis at may matinding firepower, mas malabong gumawa sila ng agresibong hakbang. Hindi may kakaila na ang 6 na T-129B ay simbolo ng panibagong yugto para sa Philippine Air Force. Ngunit ayon sa mga tagapagsalita ng Department of National Defense, o DND, ito ay unang hakbang lamang sa mas malawak na plano. Target ng pamahalaan na madobal ang fleet sa susunod na 5 taon, kasabay ng pagpapalawak ng training programs para sa mga piloto at maintenance crew. Sa mga susunod na taon, inaasahang magiging backbone ng strike capability ng Philippine Air Force ang mga T-129B, habang hinihintay ang pagdating ng multi-role fighters na inaasahang magpapatibay pa sa ating kakayahan sa depensa. Ang pagpapalawak ng attack helicopter fleet ng Philippine Air Force ay higit pa sa simpleng pagbili ng makabagong kagamitan. Ito ay pahayag ng soberanya at modernong kahandaan, isang mensahe na ang Pilipinas ay hindi na nananatiling tagamasid lamang, kundi handa ng lumipad at lumaban para sa sariling himpapawid. Habang tumitibay ang ating ugnayang militar sa mga kaalyado at patuloy na umuunlad ang ating teknolohiya, ang mga T-129B attack helicopters ay nagsisilbing paalala na kahit maliit ang bansa, maaari itong maging malakas, marunong, at matatag kung may direksyon at layunin.